Good day, Kamaster! Welcome back to our Battery Wheel Inc. YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, wala tayong specific na topic. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ilang oras nga ba mapo-full charge ang isang 12N12 MCB motorcycle batteries. So, meron po tayong battery dito na 12N12 3B Champion. Ayan po. 12N12 3B Champion. Pero brand po ito ng Motolite ha. Ayan po, mapapansin natin by Motolite. So, ibig sabihin, pag-aari ito ni Motolite. So, sana maliwanag po sa ating lahat ha. So, ang size sa battery na ito ay 12 Ah or ampere hour, 12 volt, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. Ayan, kung mapapansin natin, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig itong battery na ito. Ito yung mga battery na ginagamit sa pangkuryente ng isda, pang ilaw-ilaw sa laut, sa karagatan baga, wifi, internet, best po ito na baterya. Mura lang kasi, pag dito kayo sa akin bibili, sa halagang 870 pesos only lamang ito. Pero kung sa iba na ito, 1,000 na ang bintahan nila nito. Siyempre, may patong na po yun, tutubuan na nila. Ganun talaga pagka-business. So itong battery nito ay battery ng ating customer. Ito ay ipapacharge lang naman. Isishare ko sa inyo or aalamin natin kung ilang oras nga ba mapupull charge ang mga ganitong klaseng MCB 12N12 motorcycle battery. So ayan, ikutin ko lang muna saglit. Pagta ko lang sa inyo ang level ng kanyang tubig. Ayan, mapapansin natin, sakto lang po ang kanyang upper level ng tubig. Ayan, hindi pa naman kulang. Tama lang naman. So iikutin ko ulit. Ayan. So ayan. So ngayon, bago natin i-charge ito, aalamin muna natin kung ilang voltahe nga ba ito. Ilang voltage baga. Voltage. Para malaman natin, so basically, gumamit tayo ng voltmeter or battery tester para malalaman natin kung ilang voltahe na ang battery na to. So ito ay tsura ng voltmeter battery tester. Ito po. Ayan. Sa mga nagtatanong kung saan ito mabibili, marami po ito sa mga TikTok, Shopee, or Shopee, Lazada. Marami po ito. Bili na lang kayo. 200 pesos lang ito mahigit. Ito kasi yung napakadaling gamitin. Maganda siyang gamitin. So, dito natin siya ikakabit. So, mag-una tayo dito sa negative. Ayan. Pag makikita nyo ito na minus sign sa isang baterya, ibig sabihin, itong pulo ng baterya, ito po ang negative. Negative polarity ng baterya. Pulo baga ng isang baterya. So, yan. Tandaan natin yan ha. Itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery tester, dyan natin siya ikakabit. Yan! So, dito naman sa kabila, mapapansin nyo itong plus sign. Ang meaning po ng plus sign, ibig sabihin, positive polarity ito ng baterya. Itong polo ng baterya baga, itong polo na to, ito ang positive. So, ito namang kulay pula na alligator clip ng ating battery tester, dyan natin siya ikakabit. Yan! O, di ba? As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 9.33, 9.29. So, paiba-iba siya. So, nakalagay dito ay dead. So, sa pagkakataon ito, wala pa tayong final na result. Kasi po, hindi pa natin na-charge. Hindi pa natin masasabi kung dead na nga ba itong battery na ito, kung sira na ba o good battery pa. Wala pa po. So, tanggalin na natin yan. So, paalala ko lang, ang final na result nito, pagkatapos natin siya i-charge sa battery charger, doon malalaman ang final result kung ito nga ba ay magiging good battery o bad battery na. So, i-charge na nga natin ito. So, kuhanin lamang natin itong ayan, mga alligator clip ng ating battery charger. Ayan. So, kapit naman natin dito. So, dito naman, ganun din ha. Ito, negative. Ibig sabihin, negative polarity ito ng battery. So, ito namang alligator clip ng battery charger na kulay itim. Diyan natin siya ikakabit. Yan. Ito naman sa kabila, ayan, plus sign. Ibig sabihin, positive polarity ito ng baterya. Ito ha, ito ang positive polarity. Hindi yan. Ginawa lang yan dyan para sign baga, sign. Ibig sabihin, ito ang plus positive polarity ng isang baterya. Yan. So, ito namang alligator clip na battery charger na kulay pula, dyan natin siya ikakabit. Yan! O, di ba? So, kailangan ayusin din natin ang pagkakapit. Kailangan mahigpit para maganda ang karga baga at daloy ng kuryente sa baterya. Yan. So, nakakabit na yun lahat yung kanyang mga alligator clip. So, dito naman, saksak na natin dito. Yan. So, ayan. Then, i-open natin dito. Tandaan po natin palagi ha, itong ammeter gauge ng battery charger, yung arrow na yan, yung kulay pula, pag tumataas yan, ibig sabihin,
tumatanggap pa ng karga itong battery na ito. Ibig sabihin, nagcha-charge pa siya. Pero, kung itong ammeter gauge ng battery charger, yung arrow na yan, hindi na tataas yan, mananatili pa rin dyan sa baba na yan, sa zero. Ibig sabihin, hindi na tumatanggap ng karga or charge itong battery natin sina-charge. So, yan lang po, dalawa lang po ang babantayan. So, ayan. So, titigan natin ng husto. Atin ang i-open. Ayan, oh. So, titigan niyo po. Ayan. Ping! Oh, pansin nyo? Tumaas agad siya. O, diba? O, diba? Diba? Tumaas siya. Ayan. So, ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge or karga itong ating battery na sina-charge ngayon. Okay? So, ngayon ang ating oras ay alas 9:46 na ng umaga. So, 14 minutes bago mag 10 o'clock in the morning. So, ayan. So, ito ang ating battery na sina-charge. So, standby lang muna kayo at i-update ko kayo kung ilang oras nga ba mapu-full charge ang battery na ito. So, orasan natin para magkaroon kayo ng idea kung sakaling mag-charge kayo ng ganitong klaseng battery na 12 in 12. Standby lang muna kayo at may karugtong pa ito. Hindi pa tayo nagtatapos dito. 4 hours later, ito na mga kamaster ang update sa battery natin sina-charge kaninang umaga 9:46 ng umaga. So ang ating oras ngayon ay 1:28 ng hapon. So kulang-kulang mag 4 hours ang pagcha-charge sa battery nito. So ngayon, atin na itong sabay-sabay na aalamin kung ito po ba ay full charge na. Unang-una na gagawin natin, pagka magtanggal kayo ng baterya na naka-charge sa battery charger, i-off nyo din ni. Yan. Yan. Di ba? Patay na yan. Then, kung sanay naman kayo, huwag nyo nang tanggalin dyan. Dyan sa saksakan niya. Diretso lang kayo dito. Halahawakan nyo yung mga ano dyan. Yung mga clip niya. Pero ako, hindi ko ginagawa yon kasi alam mo kung bakit. Nangangagat itong battery charger na ito eh. Nangangagat siya. Kahit nakapatay na yung switch on off niya, pag once na saksak pa yung kanyang saksakan, nangangagat pa rin yan. Kumbaga, may kuryente pa rin yan siya. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko muna din eh. Yan. Diba? O, pag nakatanggal na dyan, bago ko siya hahawakan na yun. O, diba? Kahit anong pa natin dyan, diba? Kahit anong pa dyan, hawak-hawak, wala na siya. O, diba? Kasi nakabunot na, o, diba? Atin na itong i-voltmeter battery tester kung ito nga ba ay nagiging full charge na. So, lagay lamang natin dito sa positive at sa negative. Ayan. As you can see, kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.7 volts. So, full ang nakalagay dito. Ayan. So, ibig sabihin, full charge na nga itong battery na ito. So, ayan. So, atin ang tatanggalin. So, ayan. Ngayon na alam na natin, ngayon na alam nyo na kung gaano katagal magcha-charge ng MCB, ng mga 12 in 12 D12 kung tawagin. Ito na po, 4 hours po kapag ka 9 volts na lang pababa ang voltahe bago nyo i-charge. Pero kung 11.7 or 12 volts, 12.1, charge nyo na, ano lang po yan, 2 hours, full charge na. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope na naibigay ko sa inyo ang tips and idea patungkol sa motorcycle battery na D12 kung tawagin 12 in 12 na pangkuryente ng isda. Kasi madalas ito kasi yung ginagamit sa ating mga kababayang Pilipino na talaga namang walang sawang huli ng mga isda sa mga sapa baga, sa mga kung saan man. Shout out po sa aming minamahal na viewers. Shout out sa lahat ng silent viewers. Shout out sa lahat ng customers, physical. Shout out din po sa mga bashers and haters. Merry Christmas and prosperous New Year. And pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kadota, or kung ano man dyan, kung sa tingin na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Wheel Inc. And huwag kalimutan mag-follow and mag-share sa ating Facebook page. Bye!